Nagbenta lang ng sasakyan yan, ha? Hindi na natagpuan. Deads na po. Kung eto sa panahon ni Tatay Digong nangyari, putya, ewan ko na lang. Kaya po tangin ang Pilipino habang buhay na ginagagot, nilolokot, inaabuso ng mga dayuhang. Kasi mga wala tayong prinsipyo eh. Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito. Kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. May pagkabastos din, ano? May pagkabastos din sa Supreme sa Supreme Court eh. Hindi ko sinasabing perfecto si BP Inday Sara. Siyempre alam natin yan. Hindi naman tayo bata eh, di ba? Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon kaya stay tuned lang kayo dyan mga kayon. Tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Huling araw ng January. Walang kinakampihan, sumasalamin. Maganda yung mga talakayan natin ngayon. Self-opinion ng Joe Malone TV, Bayan. Totoo ang laban. Mga hindot kasi ito mga Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW ka man o dito sa Pilipinas, nagsusumikap, basta Pinoy, welcome kayo rito sa channel natin. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, ha? Huling araw, January 31, Sabado, bukas, February na. Malamang. Maraming salamat po. Pagsensyahan nyo na inyong lingkod. Medyo malamig kasi rito sa Pilipinas. Sinasamantala natin bago mag-summer, kaya ubo, sipon ang dulot niya. Mga kayon, palambing naman, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe. At etong importante, paki-like yung mga video na napapanood nyo sa Joe Malone TV para sa algorithm yan. Kasi ang rules kasi ng algorithm, pag ni-like, it only means na nagustuhan. Kaya nga like eh, di ba? Pag ni-like yung video, ibig sabihin, nagustuhan, isesend ni YouTube yun sa algorithm na, gusto ng tao tong video na to. Isesend niya sa marami. Lalabas ako doon sa home feed. Kasi di ba may mga nagko-comment na bakit ngayon lang daw ako, welcome back. Araw-araw po ako nag-a-upload. Hindi lang nire-recommend ni YouTube yung video natin kaya hindi ako lumalabas doon sa home feeds nyo. Yung pagbukas ng YouTube nyo, doon. Hindi ako lumalabas doon. Kaya pagka tinignan nyo yung mga video natin, hindi lahat matataas ang views. So up and down talaga. Para sa algorithm yan, paki-click na rin yung bell icon. Tapos mga kayo sa description, paki-check mga kayon. Merong mga link dyan ng mga backup channel natin. Kasi pinag-iinitan na yung mga Duterte ngayon, yung mga political vlogger na mga Duterte, pinag-iinitan na ngayon. Isa-isa nang nire-report ni mamas report nila yan para hindi gumana, hindi ma-algorithm, hindi i-recommend para walang makapanood at walang tayo, walang problema sa atin, di ba? Pero yung ibang tao, marami pa yan na dapat nare-reach natin para magbago yung isipan nila at makita nila na, ay, oo nga. Diba? Although yung iba, yung karamihan talagang mulat na. Pero yung may iba, nagbubulag-bulagan pa. Sa description, may mga link dyan ng mga backup channel natin. Kung gusto nyo na anything under the sun na pinag-uusapan, podcast, habang nagdadrive ka, nagluluto ka, pwedeng audio lang, pwedeng video.
Yung when Tito talks, we're talking about anything under the sun. Pagka mahilig ka naman sa pagkain, love language ng Pinoy yan, pagkain, kahit hindi gutom ang taang Pinoy, kumakain eh. Tito ng ina mo, Tito Jom, puro pagkain yan. MWF ang upload natin dyan. Okay, paki-subscribe, pati na rin yung Solid Duterte update, pati na rin yung mga iba nandiyan dyan, yung mga clearing operation. Bahala na kayo kung gusto nyo kung interesting sa inyo at gusto nyong malink dyan, paki-subscribe at paki-click yung bell icon. Game? Game! Di ba? Pahigop lang, ha? Black coffee tayo ngayon kasi para mawala yung ano. Game. Maganda tong mga talakayan natin, maganda tong pag-uusapan natin. Ito, real talk, realization, at kung ano-ano pa. Game. Puta, ito pala una. Okay, pahigop muna ng kape. I'm sure nabalitaan nyo to. Yung babae na Police Senior Master Sergeant ata, PSMS, na nagbenta ng sasakyan kasama yung anak. Binlurred natin yung anak, pero sa Facebook, kita na eh. Kita yung muka. Si John. Ismael ba? John Michael. Basta, so nagbenta ng sasakyan, parehas na silang hindi natagpuan, at parehas na silang natagpuan na din, at parehas na sila pong patay. Okay? Nagbenta lang ng sasakyan yan, ha? Hindi na natagpuan. Deads na po. Hindi natin ikinakatuwa yan. Ito, pinost ko sa Facebook. Ano mo realization ko dito? Kung ito, sa panahon ni Tatay Digong nangyari, pucha, ewan ko na lang. 'Di ba? Tapos anong sisigaw ng human rights? 'Di ba? Sabihin mo si ma'am, police, pinatay. Sinama pa yung anak. Alam nyo, inotopsy yung body ng bata. Ano ba tawag doon? Apisya, napatay dahil sa sa sakal ba 'yon? Sa hirap ng huminga, parang ganon. It only means lang na pinahirapan pa yung bata. Ganon. 'Di ba? Kung sa panahon ni Tatay Digong to, lalo-lalo na pagka bata involved, ay putya, talaga may kalalagyan ka. Magkape ka na dahil ninervyusin ka. Totoo, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo kasi yung ano natin ngayon, yung administrasyon natin ngayon, walang kakwenta-kwenta. Sinong hindi magagalit? May anak ako, 7 years old. Pag sa anak ko 'yon, wag naman pahintulutan ng Panginoon, 'di ba? May nag-comment pa eh. May nag-comment pa sa akin dito nung pinost ko sa Facebook. Tanga rin eh. Pero hindi naman niya intention na na siguro sinasabi niya na Diyos lang daw ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Tama naman. Sinabi ko naman sa kanya, tama naman. Pero meron kasing free will na tinatawag. 'Di ba? Hindi God's will, free will. Yung free will, free will. Alam niyo na 'yan, 'di ba? Will ng isang bawat mamamayan na gawin niya na hindi inclined doon sa will ng Panginoon. Paano pag nakadrugs yung gumawa niyan? O talagang planado nila? Free will na nga ng tao yun, hindi naman God's will. Oo, totoo na Diyos lang ang makakaalam kung kailan tayo mamamatay. Pero wag nyo rin kalimutan na may free will din. Yun yung kinoment eh. Na para bagang wag kong pakialaman kasi Diyos lang ang nakakaalam sa kung sino mamamatay at kung kailan. Kaya nga ang comment ko sa kanya, oo, totoo naman. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Pero huwag niyo rin kakalimutan na mayroong free will. Ang bawat nila lang. And we have to face the consequences kung ano yung free will. Kasi kung God's will yan, kung God's will kung purpose ni God, walang makakaano nun. Walang makaka-question nun. Diba? Saka, di ba nga, ang sinabi ni God, my plan for you is not to harm you, but to prosper you. Diba? Tao na ang may problema. Tao na tulad nito kung sa panahon ni Tatay Digong to, putya, may kinalagyan na to, 'di ba? Doon mo masasabi na miss ko na si Tatay Digong. Sinong hindi magagalit? Walang kamuwang-muwang yung bata, 'di ba? Walang kamuwang-muwang. Ewan ko ba? I'm sure napanood niyo na ba to? Napanood niyo na ba to sa mga news o kaya sa Facebook? Diba? Kumakalat to. Ano pa nga nakalitaw pa nga yung picture ng bata, hindi na naka-blurred eh. Siguro may pahintulot na rin ng magulang siguro. Ganun nakarumal-dumal ngayon sa Pilipinas. Kaya nasabi ko sa mga OFW, wag muna kayo umuwi. 'Di ba? Mag-stay muna kayo diyan, bakasyon muna kayo diyan kasi mabibisit lang kayo eh. Mabibisit lang kayo kung uuwi kayo. Mabibisit lang kayo sa gobyerno natin. Walang kakwenta-kwenta. 'Di ba? Walang kakwenta-kwenta.
Ang safe lang dito yung walang pakialam sa gobyerno. Pero imposible eh. Kahit papaano masasapul ka, kahit paano mararamdaman mo, kahit papaano masasaktan ka. Kaya yung sinasabi nilang bumaba ang crime rates, bumaba ang tumaas ang ekonomiya. At sana ramdam ng tao, sana ramdam doon sa laylayan, sana ramdam doon sa baba. Baka kayo lang ang nakakaramdam, di ba? Kami hindi. Alam nyo, nakakagigil yan, yung ganyang klaseng balita. Kay Tatay Digong, again, kay Tatay Digong, hindi perpekto yung gobyerno. Totoo naman. At alam naman natin yon. At alam naman natin na hindi naman mangyayari yung kahit sinong umupong presidente, kahit si BP Inday pa ang umupo. Hindi yan mape-perfect. Pero at least, kahit papano, yung ramdam mo yung kilos, ramdam mo yung gawa, ramdam mo yung concern, ramdam mo yung malasakit, gaya nung kay Tatay Digong. Pagod na yung Pilipino eh. Pagod na yung Pilipino sa... Alam mo yon, sa malamyang administrasyon, sa malamyang gobyerno. Ang kailangan dito kasi batas militar. Batas ng batas ng kamao. Kamao, uking ina, basta yon. Yung bang strict na implementation na may malasakit pa din. Pwede naman yun eh, alam naman natin yan, 'di ba? Pwede naman gawin yun. Pwede naman gawin na may malasakit pero hindi maluwag. Parang ano lang yan, mga kayon. Parang pagka humawak ka ng ibon, 'di ba? Pag sinikap mo yung hawak, mamamatay yung ibon. Pag liluwagan mo naman yung hawak, makakalipad yung ibon. Ganun dapat, sakto lang. Ganun din dapat sa gobyerno natin. Sakto lang, hindi mahigpit dahil masasakal na yung Pilipino. Hindi naman pwedeng maluwag na to the point na maaabuso naman yung gobyerno. Dapat yung sakto lang. At dapat yung nasa batas lang din. At nasa batas din ng Panginoon Diyos. Nasa tao din. 'Di ba? Hindi yung ganyan, laganap, obvious na yung korupsyon. Tapos parang wala pa nangyayari. 'Di ba yung mga susunod na picture na ipapakita ko sa inyo, ito, makakapandagdag gigil sa inyo. Yan. Si Lamas. 'Di ba? Si Lamas. Kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang Pinklawan, iwa-wipe out ang mga Marcos, iwa-wipe out ang mga Tulpo. Kaya lahat 'yan nag-iisip dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang dahil pag more than one panalo si Sara. 'Di ba? O di inamin niyo na. 'Di ba? Yun na 'yun. Para doon sa mga hindi pa maka-Duterte at hindi nila iniisip na hanggang ngayon iniisip pa rin nila yung confidential fund ni VP Inday Sara na hindi maipaliwanag, yung mga nag-iisip na EJK na war on drugs kay Tatay Digong pati na rin kay VP Inday Sara. Ito, isipin nyo. Logic, Logic. Bakit naghalo-halo, nag-collaboration na para bang mga vlogger, etong mga to para lang pabaksakin ng isang tao? Puta, isipin nyo yun. Sentido common knowledge, common sense. Diba? Iisang tao, logic. Iisang tao, nagtulong-tulong pa kayo. Tapos hindi kayo makamove doon sa confidential funds. Ilan yan? Si Trillanes. Hindi naman Pinklawan si Trillanes. Hindi naman Marcos. Hindi naman Dilawan si Trillanes. Parang independent si Trillanes. May sarili siyang kilos. Di ba? Pero ang target pa rin niya, si BP Inday Sara o ang mga Duterte. Di ba? O, isolated case, kumbaga, si Trillanes. Pero yung mga Pinklawan, gaya nila De Lima, nila Hirisa Hontiveros, yan si Tulpo, dumagdag pa, yan sila Soto, di ba? Nagkulab-kulab pa kayo, nag-uusap-usap pa kayo para pabaksakin lang isa. Bakit? Kasi hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya si BP Inday Sara, hindi nyo kaya ang mga Duterte dahil talagang tao na rin ang makakalaban ninyo at tao na rin ang boboto kay BP Inday Sara. Naghihintay na lang tayo ng 2028 sa totoo lang. Lilipas na lang itong 2026. Lilipas na lang itong 2027. 2028 na tayo maghintay. Totoo mga kayon. Alam natin yan. Yung mga nagko-comment sa akin na OFW, nababasa ko yung isa-isa. Proud ako, hindi ko lang kayo ma-shoutout kasi sobrang dami. Mauubos yung oras natin. Syempre, kailangan. Ito nga lang salita ko, mauubos na. Minsan, alam mo, kadalasan, hindi na tayo umaabot sa mga videos na hinihanda ko sa inyo dahil talagang, alam nyo, madaldal akong tao in a way na may sense naman kahit paano na talagang ang approach ko more on hindi by the book . Ang approach ko latag yung totoong senaryo.
yung totoong nangyayari sa Pilipinas at yung sinasabi ko, opinion ko at totoong nangyayari. 'Di ba? And I'm sure na kahit papaano kayo, ganun din ang iniisip nyo. Totoo naman. Logic. Kayo, mga BBM vloggers, alam ko naman. 'Di ba? Yung iba naman sa inyo, baka po may pera lang. 'Di ba? Hindi natin alam, hindi natin masabi. 'Di ba? Pero alam nyo alam nyo sa sarili ninyo nung panahon ni Tatay Digong. Minsan na rin kayo natuwa pagka war on drugs. Minsan na rin kayo nanawa. Baka ngayon hanggang sawa pa din kayo sa buhay. Lalo-lalo na yung mga nakatira sa squatter. Alam nyo mga kayo, lumaki ako sa squatter. Kaya alam na alam ko, hindi ako matutulongges. Batang Maynila ako, lihiti mo akong Batang Maynila. 45 years old na ako ngayon at talagang sa Maynila, nakita ko na halos lahat. Ang hindi ko palang nakikita yung mga kung paano makipag-approach sa mga elite, sa mga mayayaman kasi hindi ko pa arok yun. Pero yung ibaba, arok ko na yan. Kung paano ang itsurahan ng mga adik, kung paano itsurahan ng gustong bumili, kung paano itsurahan ng nakabatak, alam ko na yan kahit hindi mo na ipa-drug test. 'Di ba? Alam ko na yung pagsalaylayan. Ang hindi ko alam, yung mga talagang elite, yung mga approach, yung mga fine dine restaurant. Why, hindi ko pa nagagawa yan. Yan, aminado ako dyan. Di ba? Pero yung mga nasa baba, mga salaylayan, yung mga talagang addict, yung mga itsura pa lang, kaya mo nang husgahan na hindi ka magkakamali na 90% or 95% tatama yung hula mo. Alam na alam ko na yan dahil diyan ako lumaki. Diba? Kaduktong na ng sikmura ko yung mga buhay ng mga ganyan. Di ba? Hindi ako nag-drugs. Never, pero lahat ng tropa ko, karamihan ng tropa ko, harap-harapan pa. Hindi ako nagpadaig doon sa, wala ka namang pakisama, sige na, try mo. Ginawa nila sa akin yun. O sabi ko, sa isip-isip ko lang, hindi na. O di wag na lang tayo maging magkaibigan kung patatry nyo pa rin sa akin. Kung gusto nyo, kung pipilitin nyo ako. Wala, hindi nila ako napilit. Nasa tao eh. Pero depende kung gaano kalakas yung tao, yung paninindig. Eh, paano kung lalambot-lambot ako ng mga time na yun? Niyaya ako. Hanggang sa na tumikim ako. Di ba? Nagsisimula yan sa patikim-tikim eh. O hanggang sa dire-diretso na, wala na. O di, wala na. Wala na ako dito sa harapan nyo. Pwede. Di ba? Eh, yan. Alam naman niyo Diyos yan. Di ba? Yun ang sinasabi ko na alam ko yan. Latag sa akin yan. Kaya talagang itsurahan pa lang masasabi ko na. Kaya talagang nagsawa eh. Nagsawa ako, nakakita ako ng mga kaibigan ko na nasira ang ulo, tumatakbo madaling araw. Alam ng mga batang dagupan yan sa Maynila. O, alam ng mga batang dagupan yan na madaling araw may tumatakbo. 'Di ba? Ayoko na sabihin yung pangalan, syempre. Tumatakbo, nasira na ulo dahil sa drugs, pero napakagaling mag-basketball. 'Di ba? Yung mga batang pandago diyan, Zona C. Alam niyo 'yan, 'di ba? Impeachment is now an impossible dream. Isa sa mga umiyak. Eat bulaga. May video tayo niyan, 'di ba? Ngayon napaghahalataan kayo. Alam niyo sa sobrang hindi ko alam kung gusto nilang ipahalata o gano'n na lang sila katanga. Sa sobrang kagustuhan nila na ma-impeach si BP Inday Sara, napaghahalataan na sila sa mga sinasabi nila, sa galawan nila, na hindi nila napapansin o sadya talaga nilang pinapapansin. Which of which lang yan. Imposible namang hindi sila ma-advise. Sobrang halata na eh. Di ba? Galit na galit sila sa desisyon ng Supreme Court. Supreme Court na yan. Puta, bakit pa kayo nagmamarunong dyan? Tapos yung mga nagmamarunong, hindi naman lawyer o hindi naman abogado. Pero regardless, lawyer ka man, hindi naman nandiyan dyan ng Supreme Court para questionin eh. Hindi naman nandiyan dyan ng Supreme Court para magpatawa. Para daig-daigin lang ng mga nas mababa sa kanila. Supreme Court, supreme na nga yan. Not unless very, very supreme kayo. Diba? Isa sa mga umiyak yan, si Tito Soto. May video ata yan. Ito, ewan ko kung ito nasunod. Ito, maganda to. Random conversation lang ng driver saka ng pasahero. Pero actually, nagsalita lang si Manong eh. Pakinggan natin, then reaction tayo. Naintindihan ko nasa ng prinsipyo dignidad natin mga Pilipino. Kaya po tangin ang Pilipino habang buhay na ginagagot, nilolokot, inaabuso ng mga dayuhang. Kasi mga wala tayong prinsipyo eh. Masabi lang na I love you, ba't panty ka agad? Diba? Mabola-bola lang, putang na. Saan ka nakakita, putang na, kapag ang Pilipinas ang mag-e-export sa Amerika, 19 taripa ang ipapataw. Pero pag ang Amerikano ang mag-e-export sa Pilipinas, 1% taripa ang iyan. Anak ng puta. Ano sabi ni Donald Trump kay Bong?
You're a good president, ha? Di ko Hindi lang alam, masabi. ginagago na. Tangang Putang presidente. ina. Ginawa mong gagot tangang Pilipino sa harap-harapan ng buong mundo. Yes. Sinong papagdis yung may taripa laban sa isang taripa? Yan yung sinasabi ni Duterte na putang ina nyo, hindi ako aso na hapahabol-habulin ninyo. Yung matanda na yung kahit gano'n ang bunganga, may prinsipyo dignidad. Yes. Talagang ipinaglaban niya talaga ang dangal ng Pilipino. Doon talaga dapat ang Hindi siya presidente. tumungtong sa lupa ng Amerikano. Bagkus tumungtong siya sa lupa ng China at Russia. Oo. Kasi alam niya, style ng Amerikano eh. Walang permanenteng kaibigan yan, walang permanenteng kaaway. Puro pansariling interes ang iniisip ng mga hayop na yan. Eh, tingnan mo, pagdating dito, akala mo kung mga sino. Diba? Ako, pag Amerikano, pag mga puti, putang ina niya. Hindi ako believe yan. Di ba? Totoo naman eh. Ito example Ito example. Kultura to. Pag yung mga Amerikano pumunta rito, tayo mag-a-adjust. Tayo nag-a-adjust. Ini-English natin. Tama, mali? Huwag niyo sabihin hindi. Di ba? Tama, mali. Dapat sila nga ang mag-adjust. Kasi tayo, pag pumunta tayo sa Amerika, o kahit sang bansa, aaralin natin yung lengguwahe nila eh. Tama, mali. Alam ng OFW to. Sige. Di ba? Pero pag sila pumunta rito, sila pa rin yung nasusunod. Tayo yung nag-a-adjust. Hindi tayo nagpipilipino. Di ba? Pinipilit natin pag-aralan yung lengguwahe nila para makapag-communicate tayo sa kanila. Mali eh. Kultura kasi natin yon. Na kailangan, yung pagiging Pilipino, yung salitang Tagalog, kultura kasi natin yan. Sakop ng kultura. Dapat sila mag-adjust. Sila nagpunta rito eh. Di ba? Ang nangyayari kasi, nawawalan tayo ng kultura. Pag pumunta sila rito, tayo pa yung nag-a-adjust. Well, in fact, in the first place, kayo pumunta kayo mag-adjust. Dapat bago kayo pumunta, nag-aral man lang kayo. Gusto naman nila mag-aral eh. Di ba, tuwan-tuwa sila sa magandang umaga po. Thank you, maganda ka, gwapo ka. Di ba? Tuwan-tuwa nga sila sa ganun eh, kahit yun lang yung alam nila. Di ba? I mean, kahit saang bansa, di ba? Tuwan-tuwa, Korean, mga Chinese, magpunta rito, di ba? Kamusta ka? Thank you. Yan yung mga basic eh. Di ba? Yung mga basic. Pero pag yung iba, pag pumunta rito, tayo ini-English pa natin. O kaya tayo yung nag-a-adjust. No? To be more specific. Tayo, mali eh. Sila pumunta, aralin nila yung Tagalog, pagdating dito, hindi tayo nahihirapan. Kasi kultura natin, natin yun eh. Means of communication natin yun, Tagalog. Sana nag-English na lang tayo. Di ba? O kaya nag-Chinese na lang tayo, nag-Korean na lang tayo. Di ba? Yan yung importance eh. Na sa totoo lang, labo-labo na yung sistema. Labo-labo na rin yung kultura. 'Di ba? Parang ang hirap na din kabiliban yung kapwa mo, yung sarili mo. Actually nga, nag-iilan ba? Lagi ko nga sinasabi, dito sa channel ko, sana dito magsimula. Hindi ko naman ikakayaman yung pag-subscribe nyo sa akin eh. Ang ikakayaman ko yung sipag ko pa rin mag-upload. Tama, mali. Tulong yung pag-subscribe nyo, malaking tulong yon sa amin at yung like nyo, malaki. Kaya still, hinihingi pa rin natin. Pero para sa mga ibang tao, ayaw nila. Bakit? Aangat lang yan. Yayaman lang, mauuna pa yan sa atin. Naman. Kung may isa sa atin, mauna. Hindi ba pwede magtulungan tayo? Subscribe nyo ako. Sabi ko nga, kung may channel kayo, subscribe ko kayo, comment nyo lang dyan eh. Ako na mag-subscribe eh, di ba? Huwag nyo na sabihin yung subscribe na salita sa comment. Kasi alam ni YouTube yan eh. Baka mamaya isipin, nakikipag-subscribe to subscribe lang. Di ba? Ang ibig sabihin, dito sa channel ko sana, ito yung first step na matanggal natin yung pagiging crab mentality ng Pinoy. Yung, ayokong i-subscribe yan, yayaman lang yan eh. Nonood lang ako, okay na to. Di ba? Wala. Yung isang subscribe mo, dagdag po yun. At maraming salamat kung gagawin nyo yun. Lalo-lalo na doon sa mga backup channel natin. Malaking tulong. Pero hindi yan yung magpapayaman sa akin. Di ba? Kasi merong iba, mababa ang subscriber, pero mataas yung views. Ako, nasa 300 na, pero mababa yung views ko kahit tignan mo pa. Di ba? Means di nga ako maka 20K eh. Ilang buwan na, hindi ako maka 20K na views. May isa lang ata na 20K. Di ba? I mean, parang tindahan kami. Lagi ko sila sabi rito. Pag hindi kami mag-a-upload, parang tindahan. Pag hindi ka magbubukas, wala kang benta. Pag hindi kami mag-a-upload, walang manonood. Dahil walang upload, wala rin kami benta.
So, kailangan sipag din sa pagbukas ng tindahan, sipag din sa pag-upload araw-araw. Ito pa lang, habang inaano ko to, nagpa-podcast ako, 30 minutes. E-edit ko to, additional, sabihin na natin na 20 minutes. Additional. So, 1 oras ko siyang gugugulin, then a-upload ko. Then mamaya, gagawa ulit ako. Pag hindi ko sinipagan to, walang mangyayari. Kahit na mag-subscribe pa kayo sa akin. Di ba? Tama, mali. Pero yung subscribe, malaking tulong yun kasi syempre, dagdag bilang yon, dagdag bilang, pampaganda nung subscribe. Pero syempre, ang nagmamatter pa rin dyan yung views. 'Di ba? Kaya yung mga nasa description ko sa baba, yung mga channel ko, sana paki-subscribe nyo. Mga kayo, tulungan tayo rito. Sana mahinto na natin dito kahit maliit lang ako na yung crab mentality kay Joe Malone hindi nag-i-exist. Dapat ganito mga kayon. Sa sobrang, dapat hindi na tayo tinatablan ng inggit na tipong kaya mong palakpakan, harapin yung tao. Kahit nauna man siya sa'yo o ikaw ang nauna. Dapat sa sobrang matured natin, dapat hindi na tayo tinatablan ng inggit. Dapat sumusuporta tayo, pumapalakpak tayo at kaya natin harapin mula ulo hanggang paa yung mga nauuna sa atin. Di ba? Ano naman eh. Totoo naman, di ba? Walang maghihilahan dito kundi tayo lang din. Di ba? Ano lang yan. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos Disneylis ka. marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. May pagkabastos din, ano? May pagkabastos din sa Supreme sa Supreme Court eh. So nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Baka madamay na yung economy pagka ganyan. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang punto ko. Di ba? Halata masyado, no? Ang tanong ko lang ang tanong ko sa inyo, bakit ayaw na ayaw nyo kay BP Inday Sara at gustong-gusto nyo siyang ma-impeach, ma-convict? Bakit kaya? Di ba? Ito, guess ko lang. Hula ko lang naman. Dahil baka pagka si BP Inday Sara, mahalungkat lahat. Yung pala, damay-damay pala kayo. Di ba? May mga din pala kayo sa mga buhay-buhay ninyo. Di ba? O mga corrupt din pala kayo. Di ba? Kaya ayaw na ayaw nyo siya maupo kasi alam nyo, titino ang bansa natin at ayaw nyo nun. Kasi gusto nyo kayo lang. Alam nyo, lahat to ang baksak. Lagi ko sinasabi, lahat to ang baksak sa pagiging greedy at saka pride. Isama na natin yan. Yung pride at saka yung greed. Total, yung pride naman yung unang dahilan kung bakit binaba si Lucifer sa mundo eh. 'Di ba? Kaya imagine kahit si Lucifer meron siyang 1/3 na anghel na persuade niya o na nahikayat niyang bumaba. At kasi nga dahil sa pride niya, yun ang unang dahilan kung bakit binaba siya sa lupa at pinarusahan siya. Kasi magaling eh. Gwapo yan eh. Magandang lalaki, magaling, matalino si Lucifer. Ginamit niya yung music. Ang problema, dahil sa pride niya, gusto niyang pantayan yung Panginoon, yung power ng Panginoon, kaya siya binaksak dito sa lupa. Ganon din yung mga yan. 'Di ba? Meron din yung mga kasamahan. 'Di ba?
may makasamahan din yan dahil na-persuade na nila, gusto nilang kalabanin si BP Inday Sara. Anong dahilan? Bakit? Sasabit din kayo pagka si BP Inday Sara ang namuno. Puta, sinong gusto nyo? Sabihin na nga natin eh. Okay, sige, fine. Wag na si BP Inday Sara. Sige, wag na si BP Inday. Pagbibigyan natin ngayon lang. Okay, sabihin na natin, situational, sabihin na natin na hindi si BP Inday Sara ang gusto namin. Okay. Sino? Bam? Risa? Tulpo? Ikaw? Soto? John Vic? Sino pa ba? Sige, Lenny? Walang ibang kaming naiisip na pwedeng maging presidente na capable maliban kay BP Inday Sara. Pagbibigyan ko na nga kayo eh. Sige. Basta magbigyan nyo lang ako ng dahilan. Kung hindi si BP Inday Sara, sino? Pag nabigyan nyo yun, titigil na ako dito eh. Diba? Hindi kasi baka mga kayo, baka sabihin nila, masyado tayong Duterte. Ito na nga, pagbibigyan ko na nga sila eh. Kung hindi si BP Inday Sara, sige, sino? Yung maayos, yung capable na alam natin. Di ba? Hindi ko sinasabing perfecto si BP Inday Sara. Siyempre, alam natin yan. Hindi naman tayo bata eh. Di ba? Hindi naman tayo bata eh. Para sabihin na si BP Inday namin kasi nakikita namin na yan ang perfecto. Hindi eh. Hindi naman, even BP Inday Sara, sigurado mag-a-agree siya na hindi rin siya perfecto eh. Na pagka siya namuno, hindi naman din magiging perfecto. Pero at least kahit paano may movement, mayroong pagbabago. Hindi naman tulad gaya ng ngayon. Na talagang obvious na yung corruption. Obvious na yung kampihan. Di ba? Supreme Court na nga, kina-question nyo pa. Wala namang problema kung ka-questionin nyo o hindi kayo pabor. Well, ganun talaga. Pero ang tanong ko kasi sa inyo bakit ayaw nyo maupo si BP Inday Sara? Ang next na tanong namin, kung hindi si BP Inday Sara, okay, fine. Sino ang gusto nyong patakbuhin? Wala naman kayo. Sino? Sige, bibigyan. Sinabi ko na lahat ng option. Di ba? Ay, Diyos ko. Obvious eh. Obvious yung side nila. Wala, talaga. Itbulaga talaga. Mahirap talaga yung ganyan. Sabagay, tangina, komedyante nga eh. Ba't ka naman maniniwala? Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pagtangkilik. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.